talbog daw yung cheque. Opo, bali mali daw. So, talbog yung cheque. Alam mo ba, pag isang cheque tumalbog, sinadyang tumalbog at nakita ng bangko, kriminal yan. Naintindihan mo ba ako? Kapag ginamit niyo yan para makasakit kayo, makapandoko kayo, wala kang karapatan para mabigyan ng license. Pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. So, yung checking, supposedly, ibabayad sa inyo ng sinasabing meat shop na yan. Yes, sir. Ano nangyari? Hindi binigay sa inyo, tumalbog, sino may hawak ng cheque? Yung representative po ng kliyente po. So, yung representative na yun, nagtatrabaho sa loob ng sinasabing kliyente, yung kumpanya. Hindi po. Hindi po. So, representative agent nila. Opo. Authorized agent nila yun. Opo. Okay. Paano nangyari? Yung pera na pangbayad sa inyo, hawak-hawak ng representante nila, ng authorized agent nila. Opo. Bakit hawak-hawak niya yung pera? Ano po, yung cheque po nakapangalan na po dun sa kliyente po namin. Yung cheque ninyo nakapangalan na sa kliyente Kliyente po ninyo. namin. Yung cheque, ito yung refund. Tama. Or ito yung refund. Opo. So, ang problema ninyo, hindi nyo yung pera, hindi pa rin nababayad. Kasi yung cheque, hawak-hawak ng representante ng kumpanya. Hawak-hawak pa rin ng kumpanya, tama? Opo. Okay. So, ang gusto ninyo rito, makuha na ninyo yung bayad, tama? Opo, ma-refund lang po. Ma-refund. Pero, sinabi ba ninyo sa kumpanya na hawak-hawak ng kanilang representante yung checking pambayad sa inyo? Na parang sa kliyente sana ninyo yun. Po. Ang dami kasing dinadaanan eh. Oo. Simple lang naman to eh. Karne lang to, hindi ba? Na kumbaga, walang kinalaman yung... So sa akin dito, parang gusto niya lang makakuha yung checking, binayad sa inyo ng Opo. kumpanya, kaya lang hawak-hawak pa rin nung representante ng kumpanya yung meat shop na yan. Tama? Yung Golden Rana po. Golden Rana, tama? Oo. Nasa So kanila anong po. dahilan bakit hawak-hawak niya lang? Ano sir, hindi niya po nire-refund sa amin. Bali, Bakit daw hawak-hawak niya pa rin? wala din na po siya nag-ano sa amin sir. Okay. Nakaabot ba ron sa kumpanya na sinumbong mo na meron silang ahente na medyo mukhang nambubudol o dorobo ang dating? Kasi parang namamagitan siya unless kung ginagamit yun siya parang fixer. Bali sir, nakausap namin personal yung may-ari ng May-ari. Golden Ano Rana. sinabi na may-ari? Siya po yung nag-issue ng cheque. Tapos yung inisyo niya pong cheque. Alam ba na may-ari na yung cheque na yun para sa inyo? Opo. Or para kanino? Doon na, yung refund niya po na cheque. Okay, yung refund na yun para kanino? Sa mismong kliyente ko na po na Okay, direct so na hindi po. para sa inyo. Opo. Okay, wala kayong karapatan hawakin yung cheque na yun kasi yung Opo. cheque nakasulat doon sa kliyente ninyo. Opo. So, anong problema natin? Bali, nung inisyo niya po sa client ko is wala rin pong laman. Okay, in other words, yung kliyente ninyo nakatanggap ng checking, tumalbog. Opo. Ayun. Hindi po Sir Ben, hindi po tugma yung in figures saka po in numbers dun sa cheque. Okay, sige. So, kini-question nyo yun. Opo, kasi- ano sinabi na may-ari ng kumpanya? Hindi na po siya sumasagot sa Hindi na siya tawag. sumasagot. Wala po sa akin yung check, sir. Bali po, yung check po kasi na Alam ko, para sa kliyente yon, di ba? Apo. Bakit hawak-hawak mo pa rin? Mali ata yung cheque. At yung sinabi ng kliyente nito at kliyente yung na talbog daw yung cheque. Opo, bali mali daw So, po yung talbog yung cheque. Alam mo, kahit mali yung cheque, talbog pa rin yung cheque. Mali yung amount, talbog pa rin. Jellyanne, makinig ka. Alam mo ba, pag isang cheque tumalbog, sinadyang tumalbog at nakita ng bangko, BP22, criminal yan. Apo, sir. Naintindihan mo ba ako? So, ba't hawak-hawak mo yung cheque na yan? Kasi yung cheque na yan, ebidensya na yan. Ha? Yan ba yung cheque na yan? O medyo, tatanungin kita. So, hawak mo pa rin ang cheque ngayon? Wala po, nasa kanila po. Hawak nyo ngayon yung cheque? Hawak nyo yung cheque? Sino naman to? Representante? Nandun sa kliyente ninyo na kumuha sa inyo. Opo. Tama? Okay. So, nandun. Tumalbog din. Opo. So, Jellyanne, tumalbog din yung cheque, pinambayad ng inyong kumpanya para sa kliyente nila. Ano nangyari? Bali po kasi sila na po yung magkakaharap po nun. Sandali, bakit talbog yung cheque ng inyong kumpanya? Kasi yung kumpanyang narepresentan mo, dapat pinasasara yan kung ganyan ha. Kasi unang-una, binibigyan kayo ng mayor's permit. Pag binigyan ng mayor's permit, you must be in good standing with the community kasi kung hindi, pwede kayong tanggalan ng inyong lisensya kasi sinadya ninyo eh. Criminal yan eh. You must be in good standing with the community, no complaint whatsoever kasi pribilehiyo ang isang business permit kapag ginamit niyo yan para makasakit kayo, makapandoko kayo, wala kang karapatan para mabigyan ng sinasabing license. So, si Mayor, una sa lahat, gusto ko maintindihan muna, si Mayor Kit Nieto kasi una-una, dito ako sa kumpanya, Mayor Kit Nieto, magandang umaga po sa iyo, Mayor. Magandang umaga.
umaga. Nakikinig nga ako sa usapan ninyo. Anong tingin niyo, Yeah, Mayor? I had a briefing already like several minutes ago before the call was made. I found out that itong Golden Rana Specialized Goods Trading is really existing. So sinaman ko lang yung business permits officer namin mag-dispatch ng 3 tao to invite them to a meeting at 3 p.m. today for them to finally settle this out or face closure order. Oo, ganun Kasi na. alam mo, yung Yeah. Kasi closure order kagad dyan because there's already a violation that's committed in the course of their doing business Mayor? So by 3 o'clock they should be here. They have to Okay. settle or they will face closure. Mayor, Yeah. nakita ko naman talaga action man kayo ever since before. I've worked with you in the Salamat. past and you've always been that way. Mabuhay po kayo, Mayor. So siguro dito, magagawa niyo po ng paraan. Kasama kayo pumunta Yes. roon. Thank you so much, Mayor. Mabuhay po kayo. Salamat. Thank you. Bye-bye. Ganito ang mangyayari. Pumunta kayo roon by 3 o'clock. Pagkatapos doon, maayos na ninyo. Kasi hindi na natin kailangan siguro doon sa customs and everything. Kasi hindi naman pinag-uusapan yung karne. Pinag-uusapan yung pambubudol ng kumpanya sa inyo. Business Maripan- practice. Business practice. Nothing to do with the product. So far, hindi rito involved yung customs kasi okay naman yung yun lang unethical business practice. Hindi maganda, ha? Okay? Maripan lang po sana Thank you, namin. Mayor din, okay? Thank you, Okay po. Sir Thank you Ben. po, Sir Ben. Wala nga naman. Okay. Sige, sa lahat na lang, thank you lang kay Attorney Chris Noel Bendijo kasi wala namang kinalaman to. Thank you so much, sir, kung nakikinig kayo sa amin that it doesn't have to have anything to do with customs. Doon lang sa unethical business practice dito. Talagang. Okay? So, okay na sa'yo. Tatanong ko lang sa inyo, next time kasi ang dami yung dinadaanan. Ako mag-a-advise ako sa inyo. The next time you have a kind of business, wag na maraming dinadaanan. Go straight. Opo. Kasi ang gulo eh. Mabuti nga kamo na suri namin ni Carl, the next generation, itong reklamo ninyo. Kasi ito yung naiba sa pambansang sumbungan. Opo. Malalim kami pag nag-imbestiga, hindi lang sa studio, kundi maging sa field pag pinuntahan namin. Okay? So, Jelian Reyes, nandiyan ka pa? Jelian Reyes. Andito pa po, sir. Kumanda ka na, magiging guava jelly ka nito at kasama yung boss mo. Pinatatawag kayo, gagawin ko kayong peanut butter dyan eh. Umayos nga kayo. Alright? Sabihin mo sa boss mo, wag mag-issue ng mga bouncing check sa susunod, ha? Kasi sa susunod, bibisitahin ko kayo, hindi kami nagbibiro. Tsaka pinatatawag na kayo, Ma'am Jelian, doon sa City Hall mismo, mag-uusap daw, mamayang 3 p.m. So sabihan mo na yung amo mo. Yeah. Nakita mo? Naka-block din po ako sa kanya kasi, sir. Naka-block? Bali agent. Tumayo kang testigo laban sa kanya para masaya, di ba? Okay? Okay. Tumayo ka para dyan. Ang gano'n naman. Okay, thank you so much. Pinapunta ko just to check if they are still operating. First kong nalaman, they exist. Second kong nalaman, they are closed. There was a second visit made, they remain closed. For whatever reason, I will give them the benefit of the doubt. But I shall be using the cameras that we have placed strategically dun sa kalye where those businesses are located para malaman namin if they were ever open up. We'll be sending out notices of invitation sa kanila just to ferret out the truth and to convince them to settle this amicably. Otherwise, to face the consequences of not being able to do business here in Cainta dahil nag-i-indulge sila sa isang operasyon apparently na hindi legal. So the first thing I asked them is if they want to pursue a case, the private complainant and the principal complainant should be yung taong nagbayad. Nagbayad talaga nung frozen meat, no? Who happens to be their client. That she has to show up para makapagsampa tayo ng kaukulang criminal case. I gave them a private counsel na libre para ma-pursue nila to.
in Latin terms, you can call it caveat emptor. It's buyer beware, which means in every transaction that you try to consummate, you always think of it logically. How can I be safe with the money that I part with? Huwag kayong basta bitaw ng pera. Siguruhin nyo na nakikita nyo yung goods at kung pwedeng magkaliwaan, kaliwaan. Maniwala kayo. The moment that they would ask you money without really showing up any form of goods that's gonna be solid enough for you to consider na talagang nandyan yan, mag-isip na kayo. There must be something beneath it. Pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating